movie. Tao talaga yan na nasa bunganga ng bulkan. Aba! At nag-selfie pa! Yan ang hot na selfie! Eh, eto namang isa, record holder daw! Ikaw ba naman ang may haba ng dila na aabot ng 4 pulgada? Ayan siya oh! Ang maaksyong balita! Umpisa na! 5 pang pulis na dawit sa EDSA Ulidap sumuko para linisin ang pangalan. Chinese national nakatakas sa mga kidnapper. Mga suspect 3 aktibong pulis. Vice President Jejo Marbina ay kumikbak ng milyon-milyong piso sa mga proyekto noon sa Makati ayon sa dati niyang Vice Mayor. Mga bag na pinaglalagyan ng pera, dekandado pa raw. 1.5 to 2 million ang minimum ng bawat isang bag na yun. May mga pagkakataon po siguro na mga 10 million ang isang bag. Patuloy pa rin yung mga ganong kasinungaling. Pangulong Aquino, hihingi ng emergency power sa Kongreso para maaksyonan na ang nakaambang krisis sa kuryente. Presyonel ang brand ng patis, kape at kandila at tataas Noche Buena item. Susunod na rin ba? US President Barack Obama nag-utos ng airstrike laban sa grupong ISIS sa Syria. Gilas Pilipinas Team Captain Jimmy Alapag maglalaro na sa Asian Games habang Andre Blatch out na sa palaro. At Justin Bieber, binu ng audience sa isang fashion event kaya naghubad. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, Makibalita kasama ang tambalan ni Paolo Bellones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Lumantad ang 5 polis na dawit sa Manoy hulidap sa EDSA. Pero giit nila di sila sumusuko, kundi nagre-report lang sa trabaho. Nasa gitna ng aksyon si Dindo Flora. Mga nakasombrero at nakabalot ng tuwalya ang mga mukha. At gwardyado ang 5 pulis na lomang QC nang dumating sa Kamkaringal. Sumuko ang mga pulis matapos madawit sa umunay nangyaring hulidap sa EDSA noong 1 ng Setyembre. Kabilang dito sina SPO1 Ramil Hachero, PO2 Mark De Paz, PO2 Ebon De Caturia, PO2 Jerome Dating Ginoo, at PO2 Vivian Masa. Ano masasabi niyo doon sa mga palatang ulit nito? Totoo ba? Hindi. Hindi totoo? Hindi. Ayon naman sa abogado ng mga sospek, hindi sumuko ang mga pulis kundi nagre-report lang sa trabaho. Pero definitely, wala silang kinalaman dito. Meron lang isang nagsabi, nakasama sila talaga doon sa squad. Nung ginawa yung operation, wala sila. Alimang ipilit nila yan, either we go with the case or file a petition for writ of habeas corpus. Ayon sa QCPD, kahapon pa nagpadala ng surrender feelers ang mga sospek sa tulong ng isa pang pulis. Kasi di pa sila drop from rules. Natural lamang na pag ikaw hindi nagre-report, hahanapin namin yung baril mo. Hahanapin natin yung mga badge mo, yung mga ID mo, to strip you from that authority, lalo-lalo na may kinakasangkutan ka. Kumukuha rin ng konsensya sa mga kamag-anak, kanyan, kung ano yung maganda para sa kanya. Nilinaw din nila na nasa ilalim pa ng pre-charge evaluation ang mga pulis. Pansamantalang mananatili sa Kamkaringal ang 5 habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi sila detained. Basta yung movement nila restricted, hindi sila pwedeng lumabas sa kampo. Sa ngayon, 8 na sa 12 sospek ang hawak ng mga otoridad. Nauna nang sumuko ang pulis Caloocan na si Police Senior Inspector Alan Emblano kahapon. Nahuli na rin ang 2 pang Tagalaloma na sina Police Chief Inspector Joseph De Vera at PO2 Jonathan Rodriguez. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Hindi pa man resolba ang kaso ng EDSA hulidap, peto at nasasangkot na naman ang ilang pulis sa pagdukot at paghingi umano ng ransom sa isang Chinese national. Umaaksyon si Romel Lopez. Negosyo at bakasyon ang dinayo sa Pilipinas ng 43 anyos sa Chinese national na ito. Pero sa halip na kumita at mag-enjoy, naging biktima siya ng krimen. Patunay ang sandamakmak na galos sa kanyang katawan. Sa tulong ng interpreter, kinuwento ng dayuhan ang nangyari.
Papasakay raw siya ng LRT sa monumento nang harangin ng 3 pulis ng Lunes. Kinargahan daw siya ng droga at pwersang sinama at sinakay sa kotse. Mula monumento, pumarada sila sa isang safe house sa Bulacan. Humihingi raw ng pera ang mga pulis kapalit ng kanyang kalayaan. Merong hiningi na ransom money talaga. Mga magkano? 嗰啲即係坐呢食咩啲呢或者係10千7千開始要割逐湯咯，即係開始咁撥湯切湯嗰啲。 Tapos sabihin sa 10 million, tapos bargain, tapos 8, 7, tapos hanggang 3.5. Ayon pa sa source ng News 5, hindi malayong may kasabwat na Chino di umano mga pulis na kumidnap sa Chinese national. Lalo na sa impormasyon, habang binibiyahe raw ng mga pulis ang biktima ay may tumatayong interpreter sa pagitan nito at ng mga kidnapper. Sinerte lang na nagkaroon ng pagkakataon ng biktima para makatakas ng makatulog ang mga sospek. 14 na oras siyang nagtago at gumapang sa talahiban, kaya siya tadtad ng galo sa katawan. From then, nakasakay siya ng bus. Ako rin, pinambayad pa nga niya yung relos niya, di ba? Tinukoy ng mga otoridad ang mga sospek ng pulis na sina PO3 Danilo Flores ng PNP Regional Office 3 at PO2 Cerces Martin ng Malolos PNP. Ang isa sa kanila, naamukha ng biktima nang ipakita sa kanya ang litrato. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng isa pang pulis at iniimbestigahan kung may iba pa silang kasabwat. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Nahaharap din sa patong-patong na kaso ang 2 pulis mula sa Eastern Police District. Dinungkot daw kasi nila ang isang lalaki at pinatubos sa misis nito. Nasa gitna ng aksyon si Gerard Garcia. Labis pa rin ang takot at trauma ni Angel, hindi niya tunay na pangalan tuwing naaalala ang panghaharas umano sa kanilang mag-asawa ng mga pulis ng Eastern Police District. Gabi ng Hunyo 5 nang bigla raw halugugin ng 4 na tao, kabilang ang 2 pulis ang kanilang motorcycle shop sa Pasig dahil umano sa droga. Kinukuha niya yung mga paninda namin, nilalagay niya sa isang Durabox. Tapos yung laptop ko po, kinuha niya. Tinanggalan po nila kami ng karapatan nung gabing yun. Nawalan din po kami ng hanap buhay. Hiningan pa raw si Angel ng 100,000 pesos para mabawi ang kanyang asawa at para hindi na rin kasuhan ito sa kasong drug pushing. Nabuo ko lang po nung gabing yun 45,000. Tulong na rin po ng mga kaibigan, kamag-anak. Nangutang kami, nangako ako kung saan-saang pinto. Sabi nila pwede na daw po yun, sabi nung hepe nila. Sa tulong ng CIDG sa Camp Crame, nakapagsampa na ng patong-patong na kaso sina Angel. Nakilala ang mga pulis na sina PO1 Rowan Garcia at PO3 Arnel Roque na nirelieve sa pwesto at binawian ng service firearm at tsapa. Depensa nila, wala silang kinalaman sa kaso. Ginagantihan lang daw sila ng isang pulis sa CIDG. May nahuli po akong dating pulis po. Tapos may pinsan po siyang tiga CIDG na nakikiusap po sa amin na kung pwede, i-ano raw po yung tao, yung baka pwedeng pagbigyan. Hindi ko po napagbigyan, kaya trineten ho ako na lalaki daw ang problema ko, aabot daw sa klame. Handa ko pong harapin yung mga kasong binibintang nila laban sa akin. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ng EPD. Isa lamang ang aking utos sa lahat ng kapulisan ng Eastern Police District, which is do what is right and do what is proper. Pinaghahanap na rin ng 2 pang sibilyan na kasabwat umano sa krimen. Umaaksyon, Gerard Garcia, News 5. Sa ibang balita naman, kapwa humingi ngayon ng proteksyon ng mga testigo at akusado sa kaso ng pagpatay sa karerista na si Enzo Pastor. Umaaksyon si JV Arsena. Nakakatanggap na ron ng mga banta sa buhay ang mga testigo sa pagpatay sa racer na si Enzo Pastor. Dahil dito lumapit ng pamilya Pastor sa DOJ para ilagay sa Witness Protection Program ang mga testigo. They are under threat. Nakiusap na bigyan ng proteksyon ng kanyang anak at tumihiling na makomit sa ibang lugar dahil nga sa pangamba sa kanyang buhay. Kabilang sa mga testigo ang kasambahay ni na Enzo at Mrs. na si Dalia. Ayon sa kanya, madalas umanong magpunta ang suspect na si Sandy de Guzman sa bahay ng mag-asawa tuwing wala si Enzo. Nauna nang iginiit ng ama ni Dalia na inosente ang kanyang anak, pero sagot ng ama ni Pastor. Lahat naman ng father, iniisip na innocent ang anak nila. No? So it's up to the courts to decide whether innocent. Hawak ngayon ng mga pastor ang call logs at mga larawan na nagdidiin umano kay Dalia sa krimen. Sa araw na pinatay si Enzo, higit 17 beses, nagtatawagan si Dalia, si Sandy, yung gunman, at si Dalia tumatawag kay Enzo.
Tumanggi munang magkomento ang company na ni Guzman at Dalia sa mga ebidensyang ito. Pero nauna na nilang ipinatanggal sa kaso si Dalia matapos bumaliktad ang gunman na si PO2 Edgar Angel. Ang DOJ naman hindi raw agad tatanggapin ang pagbabago ng pahayag ni Angel. Unless satisfied yung prosecutor o yung judge. Bukod sa mga testigo, pati raw ang itinuturong gunman na si PO2 Edgar Angel, nanganganib din umano ang buhay sa kulungan. Sinuntok po siya sa tagiliran. Malapit-lapit yata sa liver. Bumuo na ang NBI ng grupo na hawak sa kaso dahil sa mga natanggap nilang bagong ebidensya. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Samantala, posibleng pumasok ngayong gabi o mamayang madaling araw ang unang bagyo sa buwan ng Setyembre. Alamin natin ang epekto niyan mula kay Leah Cruz. Leah? Gerald, posible pang lumakas ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean ayon sa pag-asa na sa silangan ng Visayas ang tropical depression at posible itong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas ngayong gabi o mamayang madaling araw. Tatawagin itong bagyong Luis. Habang papalapit sa Northern Luzon, posible nga itong maging typhoon. Mataas din ang posibilidad na maglandfall ito sa Cagayan Province at dumaan sa Ilocos Norte sa Lunes. Wala pang gaanong ulan na mararanasan sa bansa bukas pero posibleng Sabado ng umaga hanggang sa Lunes ay makaranas na ng malakas na ulan ang Luzon at pati na rin ang Visayas. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Susunod, Vice President Jejomar Binay may porsyento raw sa bawat proyekto sa Makati ayon sa dati niyang Vice Mayor, kickback. May special delivery bag pa raw. At Andre Blatch di na talaga makakalaro sa Asian Games pero ang good news, pasok naman si Jimmy Alapag. Ang detalye sa pagbabalik ng Aksyon Tonight.